Namitas nga pala ulit ako ng mais at yung sweet purple nga ay nilaga ko at yung sweet pearl naman ay ginulay ko. Nilagyan ko ng inuki mushroom, hipon at saka ampalaya at lahat nga ng luto ko na to ay ibinigay ko sa aking lola. 2:00 nga ng hapon nung umakyat ako dito sa taas ng bundok at galing din pala ako kayo sa ospital dahil dinalaw ko yung aking inang. Paborito kasi ni inang ang mais, mapanilaga man yan o igugulay. Kaya nga ngayong hapon naisip ko na umakyat para mamitas ng mais. Yung una kong pinuntahan na pipitasan, wala ko nakuha kahit na isang piraso kasi pinagkakainan ng mga daga. Kaya dito ako dumiretso sa tanim na mais ng bunso kong kapatid. Yung tanim ko kasi na mais na sweet pearl ay talagang wala na rin dahil naubos na namin yun kakamerienda at yung iba nga ron ay nagulay na rin. Pagkarating ko nga dito akala ko wala akong makukuha kasi yung mga dati pang tinanim ng kapatid ko magugulang na ngayon. Tapos dito naman sa bandang baba meron akong mga nakita na green pa talaga siya, ibig sabihin hindi pa siya magulang. Yun nga lang pagkabukas ko naman talagang medyo mura pa rin talaga. Pinili ko na nga lang dyan yung mga pinagkukuha ko kasi yung iba talagang alanganin pa. Eto pala mga pinagkukuha ko na mais na sweet pearl na kulay puti ang gagawin ko dyan na igugulay ko. Tapos ito namang susunod ko na kukuhanin itong sweet purple ay ilalaga ko lang. Papunta pa nga lang ako dito sa tanim ko ng sweet purple, sabi ko talaga sa sarili ko sana meron pa talaga akong makuha kahit na ilang piraso lang. Pagkarating ko nga dito, meron pa rin naman ako mga nakuha at hindi naman ako pinahiya ng tanim ko. Yun nga lang talagang maliliit na at yung iba ay kinakain na rin ng daga. Pero kahit na ganon, ang mahalaga meron pa din ako makukuha at meron ako maidadala kay inang. Pinakasaid-said ko na talaga itong tinanim ko na sweet purple para dumami-dami man lang yung mailalaga ko. Pinagkukuha ko na talaga lahat kasi kung magtitira pa ako dyan, hindi na rin naman mapapakinabangaw niya susunod kasi kakainin na rin ng daga. Pagkabalik ko nga dito sa kubo, pinagtatanggalan ko lang siya dyan ng mga buhok-buhok at saka yung mga dulo-dulo niya at pagkatapos diretso ko na siyang nilagay dito sa may kaserola. Pagkatapos kong hugasan, nilagay ko na siya sa kalan at naglagay din pala ako dyan ng kaunting asin. At pagkatapos nga dyan habang naglalaga ako ay inintindi ko na rin itong igugulay ko. Hindi nga rin ako sigurado dito sa igugulay ko kasi baka kaunti lang yung makuha ko dahil nga mura pa. Gusto ko kasi talaga marami yung maigulay ko bukod kasi sa mabibigyan ko na si inang, meron din kaming maiuulam ngayong gabi sa bahay. At dahil nga mura pa itong mga nakuha ko na mais kaya yung mga butil niya ay maliliit pa kaya mabilis lang ako na natapos sa paggadgad. Pero kapag ka ang mais ay ganito kamura, mas masarap ang ganito kasi mas mura, mas matamis talaga ang lasa. Lalagyan ko pala ng inuki mushroom at saka hipon yung igugulay ko kasi sa tingin ko mas masarap kapag merong kasamang mga ganito. Pagkatapos maggadgad ay binalikan ko na rin pala yung nilalaga ko na mais at pagkabukas ko nga ay nakita ko na luto na kaya naman hinango ko na rin kaagad. Pagkahango ko ay tinanggalan ko na rin pala siya kaagad ng tubig para hindi na mababad yung mais. Sunod ko na rin kaagad na niluto yung igugulay ko at nagisa nga lang ako dyan ng sibuyas at bawang at pagkatapos nilagay ko na yung 6 na pirasong hipon. Nilagay ko na nga rin dyan yung mais at pagkatapos hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng kaunti at hinintay ko nga lang siya dyan na medyo matusta at pagkatapos naglagay na rin ako dyan ng mainit na tubig. Medyo marami pala dyan yung nilagay ko na mainit na tubig kasi mamaya siguradong magalapot to at mabilis lang din na maiiga. Nilagyan ko na rin pala siya dyan ng kaunting asin at alam nyo ba, iniisip ko kanina kung ang igulay ko na lang kaya ay yung sweet purple kaya lang baka marindi si inang at ang kulay nga kakaiba. Pero sa tingin ko naman kung magagulay ako ng sweet purple magiging masarap din naman ng lasa. Yun nga lang talagang medyo kakaiba lang talaga yung itsura niya. Naisip ko din pala na lagyan ng isang pirasong ampalaya yung niluluto ko para meron man lang gulay at saka para may makita din naman na green. Binalikan ko na rin pala dyan yung niluluto ko at kulong-kulo na nga siya. At tinikman ko na rin pala siya dyan at okay na nga yung lasa niya. Nilagay ko na rin pala dyan yung inuki mushroom at hindi ko nga sigurado kung magugustuhan ba ni inang itong inuki mushroom. Pero ang sigurado ko lang talaga magugustuhan niya itong mais. Pagkatapos kong ilagay yung inuki mushroom, sunod ko na rin nilagay yung mais at pinakuluan ko nga lang siya dyan ng mga 4 na minuto at pagkatapos nga niyan ay hinango ko na rin kaagad. Yung itsura nga ng niluto ko mas marami pa talaga yung inuki mushroom kaysa dun sa mais. Sana lang talaga magustuhan to ni inang pero yung mga kapatid ko naku talagang gustong gusto talaga nila to. Pagkatapos ko palang magluto dyan inamitas ulit ako ng gulay kasi meron ulit nag-order sa akin ngayong hapon at baka nga gabi ko na ma-deliver. Halagang 350 pesos nga na gulay ang order niya sa akin at mix yun na gulay sari-sari. Ako na bahala kung ano yung kukuhanin ko. Bali yung mga kinuha ko pala dyan ng mga gulay ay sitaw, okra, upo, ampalaya, bunga ng kalabasa at saka patola. Namitas din pala ako ng 2 pirasong pipino na green tapos 2 dakot din siguro ng sili na green. Pagkatapos ko mamitas ng gulay, diretso uwi na rin ako sa bahay at naligo nga lang ako at pagkatapos pumunta na ako dito sa ospital kung nasaan si inang. Pagkarating ko nga kaagad dito, binakbakan kaagad ni inang yung nilagang mais na daladala ko at natutuwa ako kasi akala ko isa lang ang makakain niya pero 3 yung nakain niya at parang kulang pa nga. Kaunti lang kasi yung dinala ko at sabi nga kasi sa akin ni mama
mama baka mga isang piraso lang daw yung makain ni Inang. At syempre, dahil meron nga nararamdaman. Pero hindi ko akalain na marami yung makakain ni Inang. Kasi nga, syempre, paborito niya rin kasi ang mais. Sabi niya nga sa amin, masarap daw. At hindi ko na rin pala dyan nahintay na makita na ulamin niya yung ginulay ko. Kasi busog na rin talaga siya dun sa nilagang mais. At maya-maya lang din pala dyan ay umuwi na rin ako. So yun lang for today's video. Thank you for watching!